na yung kanilang pananampalataya ay mali yung tungtungan, mali yung saligan. Kaya napakahalaga po sa atin mga kapatid na bago tayo magsimula, bago tayo magpalaot, bago tayo gumawa ng maraming bagay, ay tiyakin natin na yung tungtungan natin ay tama, yung pundasyon natin ay tama. At yun yung ginagawa ng Panginoon ngayon sa iglesyang ito. Pinapasimulan tayo sa tamang pundasyon. Ano po? Dahil kapag hindi po, pagdating ng panahon ay katulad ng kwento sa Biblia, hindi ako nagkakamali sa Mateo 7, ay yung matalinong tao at hindi matalinong tao. Ikinumpara po yung taong matalino sa nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay nakapundasyon doon sa bato, nagtayo ng bahay, ang sabi doon, at ang kanyang pagtatayo ng bahay ay nakapundasyon sa bato. At yung isa ay ang pundasyon ay buhanginan. At then sabi niya, dumating yung hangin, dumating yung unos, dumating yung bagyo, at doon nasubok at nakita kung gaano katatag yung bahay at saan nakapundasyon. At syempre yung nakapundasyon doon sa bato ay hindi po natinag. Pero yung nakapundasyon doon sa buhanginan ay na-wash out, nawasak. Ano ho? So, ang imahe po ng nais ng Diyos na marating natin ay yung kahit na anong dumating na pagsubok at hamon sa atin individually and as a church ay mananatili tayong nakatayo. Kaya mahalaga na tama yung pundasyon at paglalagakan natin ng ating buhay, ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod, ng ating pagsamba. Hindi po pwedeng kung ano nang gusto nating gawin. Merong panuntunan ng Biblia na itinuturo sa atin upang makaabot sa Diyos yung tamang pagsamba natin, yung karapat-dapat na paglilingkod natin. So, ang buhay na hinubog ng Ebanghelyo. So, ito yung titulo ng ating mensahe ngayon. So, a life or lives shaped by the gospel. So, bibigyan ko po yan ng diin. Bibigyan natin ng diin yan. So, buhay na hinubog ng Ebanghelyo. Hindi natin po pwedeng ipagwalang bahala, hindi natin po pwedeng baliwalain yung Ebanghelyo. Well, actually, this is the center of our lives. Ito yung sentro ng ating buhay at buhay pananampalataya. At meron po akong mungkahi mula sa ating titulo na ang iglesyang si Kristo ang nagtatag ang kanyang mga aral, partikular ang gospel, sa buhay ng Kristiyano ay hayag. So, ibig sabihin, makikita, if our life is founded truly in the gospel, in the scripture, hindi pwedeng hindi makita. Mahahayag at mahahayag iyan, sapagkat yan ang isang layunin at dahilan ng Panginoon. So para makita nila yung ng mga tao sa paligid natin, makita natin at ng mga tao sa paligid natin na yung buhay natin ay totoong nagbago. Hindi lang dahil sa kung kani-kanino ang dahilan ng pagbabago natin, kundi malalim at nakapundasyon sa katotohanan at particular, specific sa gospel, yung buhay na bago na meron tayo. At makikita yan ng mga tao. Makikita yan ng mundo. Amen. So ito po ang pagkalahatang kalagayan ng iglesia. Ang iglesia ay kalipunan ng individual na hindi perpekto. Sino pong perpekto dito? Nagkamali po kayo ng pinuntahan. Sapagkat ang iglesia po, ang katotohanan ay kalipunan nito ng individual na hindi perpekto. We're not yet perfect. Dahil kung perpekto na ang bawat individual, ay hindi na natin kailangan ng isa't isa. Why do you need to go to church? Why do you need your brother, your sister? Perpekto ka na, meron ka na lahat ng bagay eh. Di ba? So, yan po yung kalipunan. Pinapakita ko lang sa inyo. Ito yung kalipunan ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin po, dahil hindi pa perpekto, ay mayroon tayong mga kahinaan. There are times na yung dating tayo, nakikita pa rin, some portion of who we are before, ay nakikita pa din, lumalabas pa din. Bakit po? Nasa proseso pa rin po tayo ng pagpapaging banal ng Panginoon. So that's why, do not expect that when you come to be a part and you decide to be a part of this congregation, mga kapatid, hindi po perfecto, hindi po perfect. Ano po? Pero pinaperfecto, pinapaging banal po tayong lahat ng Panginoon. Kaya tama po yung paglalarawan ng Panginoon sa iglesia bilang katawan. So have you read that? In Ephesians particular, ano po?
Ito yung paglalarawan ng Diyos, ng Panginoon sa iglesia. Isang katawan na si Kristo yung ulo. Ano po? Pare-parehos po bang kamay? Hindi. Iba't ibang bahagi. May iba't ibang function. May iba't ibang kakayahan. Diba? Bagamat may kanya-kanyang kakayahan, meron din kahinaan. Kasi yung kamay, hindi pwedeng maglakad, hindi kayang maglakad. Yung tenga, hindi pwedeng makakita. So, merong kalakasan, may kakanyanan, at the same time, meron ding kahinaan. Pero pinagsama-sama ng Panginoon. Ano po? So, ibig sabihin, may kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. Din naman, hindi para magmalaki yung malakas, hindi para magmalaki yung mas maraming nagagawa, at para hindi rin po maliitin yung may kahinaan. Dahil lahat nga po may kahinaan, but at the same time, ang lahat din po ay may kalakasan. So yan yung binubuo ng iglesia o ng katawan ni Kristo. Pero bakit po merong kahinaan at may kalakasan? Para lalo nating ma-appreciate yung biyaya na kaloob ng Panginoon sa bawat individual, sa bawat isa. Hindi ka pwedeng magmalaki at hindi pwedeng magmaliit yung walang kakayahan or mayroong konting kakayahan lamang. Ano po? Ang tawag po natin doon ay complementary yung bawat bahagi. So bawat isa sa inyo ay mahalaga dahil tinitignan yung halaga, yung value ng bawat isa sa atin sa liwanag ng kabuuan. Nakuha niyo po? So, yes, individually you have that value, importante ka, mahalaga ka, pero tinitignan yun ng Diyos sa kabuuan. Nagkakaroon ng saysay yung pagiging mahalaga mo sa pamamagitan ng kabuuan. Hindi pwedeng sabihin ng kamay, hindi kita kailangan. Tama? Tayo nga, hindi kita kailangan. Kapatid, hindi kita kailangan sa buhay ko. Hindi po. Well, actually, when we become a Christian, dapat isa-isip at isa-puso natin na tayo ay nakikibahagi na. Meron ng kabahagi tayo sa buhay ng kapatid natin at ang kapatid natin may bahagi na sa buhay natin. Whether we like it or not. That's how God designed the church to be. It's not to be alone. You will not grow by yourself alone. You need the church. We need the church. We need each other. Amen? Kaya kung minsan nagkikis-kisan tayo, babanggaan tayo ng mga ilang prinsipyo, pero hindi nyo ba alam yun ay bahagi ng pag-unlad at paglago natin, even sa Old Testament, sa Proverbs, I think. Mas lalo daw tayong nahahasa, tama? Pag magkiskisan, di ba yung kutsilyo, or itak, kailangan siyang kasain para tumalas. Well, actually, yun ang sabi doon, tumatalas tayo. Ano po, pinatatalas tayo. So, ibig sabihin lamang po that we need each other, but as you look at your individual value, you will look at as a whole. Tignan mo yung value mo sa pamamagitan ng kabuuan. Ganun ang disenyo ng Panginoon sa atin. Amen. Bagamat hindi hayag na binanggit ang ebanghelyo doon sa ating teksto, sa ating 2 talata, ano po, ang tawag po natin doon ay implicit. Hindi siya explicit na binanggit yung word na gospel, pero kung titignan natin sa konteksto sa buong aklat, from chapter 1 until chapter 6, ay makikita natin na ito yung itinuturo ni Apostol Pablo na dapat maging tungtungan at pundasyon ng ating relasyon sa isa't isa. Kung paano mamahala dapat ang isang leader ng iglesia at kung paano dapat makitungo siya sa kanyang mga pinamamahalaan at pinamumunuan at ganun din yung individual. Kung paano tayo makitungo sa isa't isa, paano natin tratuhin yung isa't isa ay dapat merong pundasyon, merong tungtungan at ipinakita niya yon. Okay? It should be the gospel. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 9 ay masasabi po natin yan. O makikita natin yan. Sabi ni Pablo, nung ginamit niya yung salitang, dapat paniwalaan ang lahat. Dapat paniwalaan ang lahat. 1 Timothy chapter 4, verse 4 or 9 to 10, makikita natin iyan. So let me read to you sa medyo mabilis na pagkakataon. Chapter 4, verse 9 and 10. Sabi po niya, mapagkakatiwalaan ang salitang ito
karapat-dapat tanggapin ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtiyatyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ano yung binabanggit dyan ni Apostol Pablo kay Timoteo? It is the gospel. Kung babalik pa tayo, chapter 3, chapter 2, chapter 1, makikita natin na ang tinutukoy dyan na salitang dapat paniwalaan. Even sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 16, binigyan niya diin yung verse 50 na nagsasabing totoo ang pahayag na ito. So yun din yung binabanggit niya, dapat paniwalaan ang lahat. The same word. Dun sa 4:9 to 10. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan, ito na yung gospel, upang iligtas ang makasalanan o mga makasalanan. At ako, sabi ni Pablo, ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Okay? So, ang pundasyon, kung babalikan natin at titignan natin, usually, ganun naman, di ba? Pag yung pong bahay, titinay yung bahay, itong building na to, nakikita natin, kahit gaano kaganda yung struktura na yan, sometimes we appreciate yung nasa labas. Tama? Yung ganda ng pagkakagawa ng building, paglalapat ng mga bawat bahagi nito, makikita natin at na-appreciate natin. But most often, nakakalimutan natin na tatayo lamang na maganda at maayos ang struktura na yan because of the foundation. Kasi hindi natin nakikita yung pundasyon, nasa ilalim. Tama? So ganito din, hindi siya explicit na makikita yung word na gospel na binanggit ni Pablo kay Timoteo in chapter 5, pero kung uugatin natin, titignan natin, ang pundasyong itinuturo ni Pablo para sa tamang pakikipag-ugnay, para sa pagtrato sa isa't isa is the gospel. Yung magandang balita. Ito ay maliwanag na tumutukoy po sa ebanghelyo ni Kristo. The gospel has not only the power to save. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16. Amen? This is the power of God. The gospel is the power of God unto salvation for those who believe. But it is not only the power of God to save, but it is also useful for training us in righteousness. The gospel, the scripture, will be able and has the power and ability to train us. Tinuturuan tayo, hinuhubog, sinasanay tayo nito para sa katwiran. So hindi natin pwedeng ihiwalay sa buhay natin bilang mananampalataya yung scripture, yung gospel, yung magandang balita. 1 Timothy 3:16, mababasa po natin yan. It has also the power in creating fruits in the lives of believers. It is the scripture, particular the gospel, who creates fruits. Siya yung lumilikha ng bunga sa buhay ng bawat individual na mananampalataya. Kaya nga ma-appreciate natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pag nakita natin na may bisa at gumagawa ng may bisa yung salita ng Diyos at yung magandang balita sa buhay ng bawat isa. Kaya ang sabi natin at sabi ng Biblia doon ay nabago tayo. At nababago tayo. Patuloy pa tayong binabago. At yun ay gawa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo. Amen? Kaya tayo minsan namamangha, kahit ibang tao sa atin minsan namamangha. Kilala ko yan si Brother Bong. Dati, ganyan to ganito yan kilala ko yan Pero nung naengkwentro siya at kinatagpo siya ng Panginoon, binago siya ng Panginoon. Ano po? Hindi dahil sinikap niyang magbago sa kanyang sarili, tayo sa ating sarili sapagkat wala tayong kakayahang gawin yon. Pero dahil makapangyarihan ng Skriptura, ang salita ng Diyos, makapangyarihan yung gawa ni Kristo, yung Ebanghelyo, nababago tayo from inside. From inside out. Nababago tayo. At binago tayo ng Panginoon at patuloy na binabago. So ang Ebanghelyo ay mayroong kapangyarihan at kakayahan na baguhin at gawing maging mabunga at maging makadiyos at banal at para hubugin ito sa wangis ni Kristo. Tayong lahat, doon po tayo papunta. We are predestined to be conformed in the likeness of Christ. Linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, nananalamin ba tayo? Araw-araw siguro, Pero ibig kong sabihin, nananalamin ba tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos? At pag nakita natin yung sarili natin, we are thankful to God, Lord, salamat,
binabago mo ako patuloy. Lord, salamat, binabago mo ako patuloy. Opo, nadadapa pa rin tayo. Kakamali pa rin tayo. But whenever we come to the Word of God and we have the gospel in our hearts, makikita natin that we are still in the process of God changing us, transforming us, conforming us into the likeness of Christ. Amen. Meron po akong nabuo na kwento, or hindi naman kwento, kaisipan actually from these words of God in the Bible. Sabi ko sa mga kapatiran sa iglesia, or minsan kahit saan po ako, sinishare ko katulad ng pagbabahagi ko sa inyo ngayon, na pag umakyat tayo sa langit, merong salamin. Sa akin lang po ito, wala po ito sa Biblia. Pero yung konsepto ay biblical. Kapag umakyat tayo sa langit, bago tayo pumasok doon sa luklukan ng Panginoon, merong salamin sa labas. So, imagine nyo lang. At lahat tayo dadaan at kailangang humarap sa salamin. Pagharap mo sa salamin at ang nakita mo ay ang sarili mo, di ka papasok. Kapag pumasok ka sa salamin, ang nakita mo si Piolo Pascual, di ka papasok. Kapag sumalamin ka at nakita mo si Marian Rivera, hindi ka papasok. Bakit? Pag tumingin ka sa salamin, ang dapat lang makita at makita mo sa sarili mo ay si Kristo. At pag nanalamin ka at si Kristo ang nakita mo, papasok ka. So why? Because we are changing, and God is changing and transforming us to be conformed in the likeness of Christ. Sa wangis ni Kristo, maging kamukha ni Kristo. Amen? And we are all in the process of that. The church, this congregation is in the process of that. Ang punto po, ang bagong buhay na nakamit sa biyaya ng Panginoon ay hindi maaaring hiwalay sa ating pamumuhay. Again, ang bagong buhay na meron tayo at naranasan natin sa biyaya ng Panginoon ay hindi maaaring hiwalay sa pamumuhay natin. Lalo na sa pakikitungo natin, especially sa ating mga kapatid sa loob ng iglesia. Laging masasalamin yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay natin. At lumilikha ito ng tamang pakikitungo at pagtrato sa ating pong kapwa. At particular, binanggit niya yung bawat grupo ng edad. Huwag ho kayong masasaktan, ha? Binanggit niya yung mga edad, ng grupo dito. So ang buhay na kinilos at hinipo o hinubog ng ebanghelyo ay, number one, may kababaang loob. So before I will go through, gusto kong buksan natin yung ating Biblia in 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5, para makita natin yung pundasyon ng aking sinasabi. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Unang Korinto, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5. Diyan na po kayo, babasahin ko lang na medyo mabilis, susundan nyo na lamang po. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at kay Sostines na ating kapatid sa iglesia. Sorry po, mali yung aking basa. Chapter 2 pala. Mga kapatid, nang pumunta ako diyan para ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan. Si Apostol Pablo po yung nagsasalita. Verse 2, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo kundi sa Hesukristo lamang at ang kanyang pagkapako sa krus. Pumunta ako diyan ng merong kahinaan, nanginginig, sa takot. So nakita nyo yung humility ni Apostle Paul. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao para kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Ano yung rason?
nang sa ganoon hindi mabatay at nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit matalino, kahit marunong, maalam na si Apostol Pablo, anong sabi niya? When I came to you with fear and trembling. At ang tanging mensahe na dala ko ay yung mensahe ng plano at layunin ng Panginoon. Si Kristo na pinako sa krus. The gospel, sa madaling salita, ang dala-dala niya ay yung gospel. At nung pinangangaral niya yung magandang balita, sabi niya, I preach to you and I teach you, hindi sa aking karunungan o karunungan ng tao, but by the power of the Spirit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Doon nakarely, doon nakadepende si Apostol Pablo, hindi sa kanyang eloquence, hindi sa kanyang galing at husay, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya naging mabisa yung pangangaral ni Apostol Pablo. Why? Kasi nakasalig ito ng may kababaang loob sa gospel mismo, sa magandang balita, sa mensaheng dalandala niya na nakasentro kay Kristo. That's make the gospel powerful. Hindi sa husay at galing ng nangangaral at nagtuturo. Marami ngayon mga mananampalataya at mga tao na hangang-hanga sila sa pagtuturo ng mga magagaling na tagapagturo. Mahusay, kompleto yung kanilang mga kagamitan para makarating na maganda at maayos sa kanila, maganda yung church. Pero kanino nakasentro yung mensahe? Kay Kristo ba? Sa kanilang sarili, sa kanilang iglesia, sa kanilang mission lang. Pero si Pablo, makikita natin, naging mabisa ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat una, may kababaang loob si Apostol Pablo. Kinikilala niya at nagpapailalim siya sa otoridad ng magandang balita na dala-dala niya. At yun ang kaniyang tanging mabisang sandata. Ang sabi niya na nakasentro kay Kristo. Pangalawa, o pangatlo, umaasa at nakadepende siya sa Espiritu ng Diyos. So gusto kong dalihin natin ito doon sa ating teksto. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 12. Para magawa ng isang leader yung kanyang tungkulin ayon sa hinihingi at ayon do sa pagtratong tama at pamamahala ng tama, mahalaga na babalik tayo at makita natin na ang pundasyon ay ang gospel. At papaano ba hinandle ni Pablo, hinawakan ni Pablo yung gospel? Merong kababaang loob. Merong pagkatuon at pagtutuon doon sa mensahe na si Kristo. At merong pag-asa at pagtitiwala at pagdidepende sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Why? Because Paul knows na hindi pwedeng magtiwala sa sariling kakayahan lang ni Timoteo. Kaya inuugat niya yung kanyang tinuturo at sinasabi at pinangangaral kay Timoteo sa magandang balita, sa Ebanghelyo. At nahayag ito sa pamamagitan ng, balik tayo sa ating teksto, unang Timoteo, balikan lang po natin, chapter 5, verse 1 and 2. So, nahahayag yung pagkilala, paghawak sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pamamahala sa iglesia. Partikular, una kay Timoteo, sinasabi po ito. Ang Timoteo chapter 1 or unang Timoteo chapter 5, brother, ay nagbibigay ng praktikal na mga tagubilin mula kay Apostol Pablo kay Timoteo para sa pamamahala sa iglesia. Okay? At sa tamang pagtrato, so that's number 1, pamamahala sa iglesia. So yung mensahe ay una at yung tagubilin ay kay Apostol or kay Timoteo. Ni Apostol Pablo kay Timoteo sa pamamahala sa iglesia sa Efeso. At ngayon, iisa-isahin niya. Okay? Pangalawa, yung tamang pagtrato, pakikitungo sa iba't ibang grupo. Ano yung mga grupo na binanggit dyan? Older men, treat them as fathers. Take note of the word treat. Dapat dalhin mo ang mga matatanda sa Jollibee. Tama ba? Treat. Yung younger man, hindi po. Okay, yung younger men, treat them as a brothers. Yung older women, sabi niya, treat them as a mothers. At yung mga younger women, treat them as a sisters with all purity.
So lahat ay nakasentro doon sa kung paano matratuhin ang mga grupo ng tao na ito sa loob ng iglesia. Sinong tagubilin na Apostol Pablo kay Timoteo? Okay? So sabi niya, tingnan natin verse 1, paano dapat yung tamang pagtrato. Sabi niya, tungkol sa pag-aalaga sa iba't ibang grupo sa loob ng komunidad o ng iglesia, ang tamang paghawak sa mga matatanda. Binibigyang diin ng kabanata ang pagtrato sa iba ng may respeto. Gusto kong bigyan ng diin yan. So sinasabi niya kay Timoteo, kailangan mong tratuhin na may pagrespeto ang bawat grupo na ito. Matanda, binanggit niya, matatanda, older men. Pangalawa, yung mga kabataang lalaki. Pangatlo, yung older women. At pang-apat, yung younger women. So paano daw niya dapat tratuhin sila? Merong respeto. Amen? May respeto. Sabi ko nga una, syempre kay Timoteo ito binabanggit. Pero hindi ibig sabihin si Timoteo lang yung mayroong responsibilidad para tratuhin ng may respeto ang bawat individual o bawat grupo. Okay? Ini-extend ito sa ating lahat bilang bahagi ng isang iglesia. Why? Kasi hindi lang naman si pastor yung iglesia. Tayo yung iglesia. Amen? So therefore, itinatagubilin din sa atin na this is how we must treat each other. We have to treat each other with respect. Yung matanda, yung matandang lalaki, batang lalaki, yung matandang babae, at yung batang babae. Ano? So, mahalaga po ito. Ang nararapat na paggalang ay isang mahalagang elemento or sangkap kung paano dapat tayo makipag-ugnayan sa isa't isa bilang Kristiyano. I-develop nawa natin iyan. Ano po, maaring hindi madali at makuhanan ng isang tulugan, isang attend ng church, ano po, but we pray and we ask the grace of God na tulungan tayo ng Panginoon na respetuhin natin ng bawat isa ayon sa itinuturo ng Biblia. Okay? So sabi niya, ando yung pagtrato na dapat. Sabi niya, huwag mong pagsabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Pwede mong pagsabihan. Hindi ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagsabihan. Pero sabi niya, huwag mong pagsabihan ng marahas. Tama? Kausapin mo sila na parang iyong ama. So binabanggit niya na ngayon yung respeto. Treat them with respect. Kami po ng mga leaders ay inaatasan ng Biblia, ng Panginoon, even ni Pablo, to treat yung mga elder natin with respect. Hindi porket ako yung pastor at maraming matatanda sa iglesia, ay pwede ko nang sabihin at gawin yung gusto kong sabihin at gawin sa kanila. Hindi po. Kahit nagkamali sila, well actually that's part of yung message dito kung paano dapat disiplinahin yung mga nagkasala. Dapat tratuhin pa rin sila ng merong respeto. So sabi niya, huwag marahas. Ang pagtrato ay hindi marahas, hindi dating mayabang dahil nasa posisyon ka na, dahil may titulo ka na, hindi controlling, hindi manipulative, hindi po minamanipula ng leader yung mga miyembro, hindi po nagpapababa ng pagkatao. Kapag ikaw ay kinausap, kapag ikaw ay itinuwid, o kayo ay tinutuwid, dapat hindi mo ibinababa, hindi po dating na may condemnation yung pagtrato, but with respect. Bilang pagkilala at paggalang sa pagkatao nung nakatatanda. Ito po ay isang anyo ng pagbibigay karangalan. Actually, pagbibigay karangalan sa mga nakakatanda. Well, of course, hindi lang sa nakatatanda kasi binanggit yung batang lalaki, yung matandang babae, at yung batang babae. So, equal respect must be given to each group. Amen? Ganon din po tayo individually or as a church. We have to give the respect, anuman po yung edad ng mga kaharap natin, tratuhin at makipag-ugnay tayo sa kanila ng meron pong respeto.
Kasi yun po ay anyo ng pagbibigay karangalan mo. Maaring mas mahusay ka, mas magaling ka, mas marami ka ng experience sa buhay, pero hindi yun ang batayan. Again, babalik tayo. What is the foundation? Ano yung ground ng pagtrato mo sa kapatid mo? Sa bawat isa, it's the gospel. Okay? It's the gospel. Malumanay na pagharap sa anumang issue, mga kapatid. Practical po ito. Nasusubok yung ating kaugnayan at relasyon pakikitungo sa isa pag tayo ay dumating na sa mga pagsubok. Pero pag meron ka nang nakitang hindi maganda, meron ka nang hindi nagustuhan sa iglesia, doon nasusubok yung ating pagbibigay ng pagpapahalaga sa kapwa natin. Pero paalala sa atin, malumanay na pagharap sa anumang issue at matiyagang pagtimbang ng mga pangyayari at kaganapan na nakita natin, na naranasan natin sa bawat isa sa mga kapatid po natin. Patungo sa paghimok o pagkumbinsi na magpatuloy sa ugaling Kristiyano. That's the purpose of treating one another with respect. Opo, nagkamali siya. Pero pwede mo namang sabing may respeto yung kanyang nagawa. At para kumbinsihin siya na bumalik doon sa buhay Kristiyano at pananampalataya. That's the purpose of that. Amen? Sabi ng Proverbs 15:1, sabi niya, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi nawawaglit. Proverbs 25:15, the same concept, sabi niya, ang malumanay na pakiusap, pusong batoy nababagbag. Ang malumanay na pakiusap, pusong batoy nababagbag, sa pagtatiyaga, pati hari ay nahihikayat, nakukumbinsi. That's the purpose of treating each other with respect no matter what, anuman po yung pangyayari, anuman yung nagawa ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin, if we treat other like this, makikita, mauugat nila na ito ay dahil sa ebanghelyo na tinanggap natin. And that's the power of the gospel. Ibig sabihin, magiging evidence sa kanila na may kapangyarihan yung pinaniniwalaan natin na gospel. The gospel of Christ. May kapangyarihan yung ginawa ni Kristo sa buhay natin, sapagkat kapag tayo humaharap bilang iglesia sa isang issue, sa suliranin, we know how to treat each other right according to the Bible, according to the principles of God, at ayon doon sa dapat bilang tumanggap ng ebanghelyo ni Kristo. Doon tayo dinadala. So hindi lang to para sa matatanda, para din to sa mga bata, sa ating lahat po ito. Amen. Pangatlo, pagbibigay paggalang sa namiminuno. So una kanina, yung pong sa pamamahala o namamahala sa iglesia, si Timoteo. Pagkatapos po yung pagtrato sa iba't ibang mga grupo. At pangatlo po ay yung pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga namiminuno or sa itinalaga ng Panginoon. So binanggit yan, hindi lang doon sa 1 and 2 makikita natin, pero kung babasahin natin yung konteksto, makikita natin that the church ay meron pong responsibilidad o merong katungkulan na respetuhin, pahalagahan yung itinalaga ng Panginoon. Sa pamamagitan ng, actually specifically binanggit niya, so suportahan daw yung manggagawa ng Diyos sa kanyang mga pangangailangan. Okay? Bagamat parang pangit sa pandinig natin yung word na ginamit, sabi niya bayad. Okay? Pero hindi actually bayad. Ang mas magaang at mas maganda siguro ay compensation. No, compensation doon sa lingkod ng Panginoon. So yan po ang dapat na makita sa iglesia. So hindi lang ang leader tinatrato ng tama ayon sa tinuturo ng Biblia yung mga miyembro, at hindi lang yung mga matatanda o yung bawat grupo ay tratuhin ng tama ang isa't isa, kundi ang iglesia ay tratuhin din ng tama at may respeto ang lingkod ng Panginoon. Ang lingkod ng Diyos. Amen? Kaya walang lusot. Okay? Hindi pwedeng sisihin si pastor lang, si pastor kasi. Hindi pwede. Hindi rin pwedeng sisihin lang si kapatid kasi. Lahat po tayo ay mayroon pong bahagi. Remember, we're part of the body. Tayo ay bahagi
ng pagpapaunlad ng iglesia ng Panginoon, na ang saligan natin ay ang Ebanghelyo, na ang saligan natin ay ang magandang balita. Well, actually, sa 1 Corinthians chapter 15, nung nagkaroon po ng problema ang iglesia sa Corinto, ang iglesia sa Corinto ay gifted yan na church. In terms of many gifts, marami silang kaloob. Kaya lang nagkaroon ng matinding problema sa Corinto. Pero anong solusyon ni Apostle Pablo nung nabalitaan niya yon? Ang solusyon niya, sa 1 Corinthians chapter 15, okay? Gusto kong basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4, I think. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Okay? So yan po yung konteksto at nung sinabi yan ni Pablo. Sabi niya sa verse 1, ngayon mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. So anong solusyon ni Apostol Pablo? Go back to the gospel. Paul is reminding them of the gospel. Hindi niya sinabing, mag-seminar kayo, gawin nyo to. No. Patawag nyo si senador, si congressman, para ayusin yung problema nyo. Hindi. Anong sabi ni Pablo? I reminding you of the gospel that I preached to you. Dahil nagsimula ang mga ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo. That's why it's very important for us, mga kapatid, na lagi nating ipinapaalala sa ating sarili, pinapaalala natin sa isa't isa, yung Ebanghelyo. The gospel that we have received, where we have saved, and God saved us. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyong ito, sabi niya, ng magandang balita na pinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap, pinapaalala niya sa kanila, at hanggang ngayon ay pinaninindigan. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang mensaheng ipinangaral ko. So binabanggit ni Pablo, yes, may problema kayo, may mga issues kayo, but there's something more important than your issue. Hindi niya sinasabing, wag niyong solusyonan yan, wag niyong bigyan ng panahon yan, pero ang sinasabi niya, there is more important than the issue that you have. Kasi minsan personal. Tama, minsan mga personal lang yung mga issue natin eh. Nadadama yung buong iglesia. Ganun ang nangyari sa kanila. Kaya ang sabi ni Pablo, there's more important than that issue. And what is that? The gospel. That's why he brought them back to the gospel. Sabi niya, pinapaalala ko sa inyo yung magandang balita. The gospel that makes changes in their lives. Kumilos, yun ang naging kapangyarihan ng Diyos para kumilos sa buhay nila. Ano po? So maraming ganyang issue sa mga ibang mga churches. Pintura lang ng church, hindi na nagkakasundo. Hindi puti, hindi berde. Di lahat ng kulay, rainbow. Ilagay nyo. Di ba? Ibig sabihin lang po, mayroong mas mahalaga na dapat nating tutukan at panghawakan at dapat na masalamin sa buhay natin. You can address that issue, pwede nyo yung pag-usapan, but do not forget, huwag nyong kakalimutan, you bear the gospel, you have the gospel, and the gospel should be seen in our lives. Dapat makita sa buhay natin yung gospel na yon, yung magandang balita na yon. Amen? Sa pamamagitan ng tamang pagtrato, tamang pagrespeto natin sa isa't isa. Then pag-usapan. Kung meron dapat pag-usapan. Amen? Kung merong nagkasala, dapat umamin. At dapat tulungan siya na mapagtagumpayan niya yung kanyang mga nagagawa sa pamamagitan ng iglesia. That's how we live. Mga kapatid, hindi po madali yung sinasabi ko, ha? Hindi po magic. Sabi ni pastor Hindi po madali. That's why, again, we need the message of the gospel. We need the humility. We need the power of the Holy Spirit. Kasi hindi natin kayang gawin yun. Mga kapatid, mangingibabaw yung sarili natin, yung flesh na hindi. Ako yung nagrabyado Ako yung inutangan, ako pa magbabayad. Ay, mga ganon, di ba?
So, hindi kaya ng laman natin, ng sarili natin. That's why we need the power and we need to rely and to be dependent in the Holy Spirit. Kung ang mga panguna ay responsable sa pananatili ng maayos at kaayusan at kadalisayan ng iglesia, sa pamamagitan ng panuntunang tinuturo ng Biblia, ang mga nasasakupan ay responsable din naman sa pagpapasakop at pagsunod, pagbibigay respeto. But again, mga kapatid, paalala ko, kapag ginawa natin yung obligasyon natin, it should be founded, it should be grounded in love. Yun ang makikita natin sa gospel. It should be founded in love, in grace, in mercy. Kapag hinarap natin yung mga issue ng bawat isa sa atin, amen, may pagmamahal. That's why the church need to pray always, pray without ceasing. Kailangan natin yun, ma-develop sa atin yung character ni Christ sa buhay natin. Kasi may mga kakaharapin tayo. You know what I've learned, in prayer? Kahit hindi mo pa alam kung anong mangyayari sa hinaharap, just keep on praying, never stop praying. Why? Because prayer sometimes prepare us for the things ahead. Dun sa mga mangyayari. I've experienced that, mga kapatid. So ang iglesia, ganun din. Mahalaga po. Bakit? Yun na isang bahagi na hinuhubog, hinuhulma tayo ng Panginoon. Bakit? Para sa mga darating na pagkakataon. At hindi lang panalangin, kasama yung salita ng Diyos. Binibigyan ko ng diin yan sa iglesia, lalo na sa panahon ngayon, sa kongregasyon, sa tipo. Yung kahalagahan, pagkakaroon ng mataas na pagpapahalaga at paggalang sa salita ng Diyos. Muli, dapat klaro sa atin ang ating pong saligan ay ang ebanghelyo ng Panginoon. O sa ibang balangkas, ito ay bunga at epekto ng nakapagpapabagong ebanghelyo. So isang epekto na nakapagpapabagong ebanghelyo sa atin ay yung matutunan nating respetuhin, tinuturuan tayong respetuhin, ini-enable tayo na respetuhin, mahalin, gawin natin ng may grasya at kababaang loob yung pagtrato natin sa isa't isa. Amen? That's why we can always pray to God that may His grace abound in us. Sumagana yung grasya ng Panginoon sa atin. Para pag humarap tayo bilang mga mananampalataya, bilang iglesia, sa mga issue sa iglesia ay meron tayong kakayahan na lakaran pa din at ipamuhay yung ebanghelyo. Dahil po sa grasya at sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon sa ating mga buhay. Isang malaya at may kagalakang nagbibigay. Isang malaya at kagalakang nagbibigay. Kung kailangan merong umamin, sabi ko kanina, at kailangang magpatawad. We cannot do it in our own strength, in our own wisdom and knowledge. We need the gospel and we need the power of God, the power of the Holy Spirit. Amen. At kapag kinikilala natin yon, yun ay nagpapahayag at nagpapakita ng ating pagpapakumbaba at pagpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos. The result, let us leave it to God. Gawin natin yung naaayon sa itinuturo ng Biblia, pero wala sa atin yung resulta at kahihinatnan. Yun po ay nasa Panginoon. Amen? And the result, whatever the result is, it will be for His glory. He will do that. Gagawin ng Diyos para sa Kanyang glory. Amen? Maganda po dahil nagpapasimula po tayo na ito ay ma-develop sa atin. Ito yung hayaan nating humulma sa bawat isa sa atin. Meron pong illustration, malapit na ako matapos. Sinong engineer dito? Ang engineer, mag-i-engineer. Okay? Wala. Maganda kaya engineer. Lalo pag sa DPWH, sa kanina. Okay? Yung tinatawag na blueprint. Okay? Sino nakakaalam ng blueprint? Somehow may idea tayo sa ibig sabihin ng blueprint.
Ano po, sa mga inhinyero ay alam na alam po ito. Ito ay isang detalyadong technical na guhit. Kung gusto mong magpatayo ng bahay, ng building, anong tsura, anong mga materyales, ang gusto mong gamitin, ano po, ay papagawa ka ng blueprint. Ayan. Ando doon lahat ng detail. At nagsisilbi itong gabay para sa isang proyekto. Sabi ko nga, building man yan, ang tawag dito, yung bodega, tindahan, whatever na i-build at proyekto na meron tayo. Ano po? Karaniwan ay isang proyekto sa pagtatayo ng gusali na nagbabalangkas ng disenyo, sukat, at mga detalye nito. So yan ang nakalagay sa blueprint. Napakahalaga nito dahil sinisiguro nito na ang lahat ng aspeto ng proyekto ay mailalapat ng tama. Ano ho? Tumpak, at ayon doon sa disenyo na nais mo, sa disenyo na nais nung nagpapagawa. At nagpapadala ito sa malinaw na komunikasyon. Tama? Kapag meron kayong blueprint, lahat ng gumagawa, iisa yung sinusundan. Hindi pwedeng dahil gusto niya, magaling siya. Hindi, gusto ko ganito eh. Ay, walang matatapos. Ano? So, yun ay isang benefit ng merong blueprint. So, iisa lahat yung inyong patunguhan. Gawin kung ano yung nakalagay doon. Ilagay kung ano yung nakasaad doon. Okay? Yung saktong sukat, saktong hubog. Saan? Sa kanan ba? Sa kaliwa? Mas mataas, mas mababa. So, yun ay nagiging daan upang kayo ay iisa at nagkakaisa na gagawin doon sa pinapagawa at matapos yun ayon doon sa nakalagay doon sa plano or doon sa blueprint na tinatawag. Ano po? Yung koordinasyon sa pagitan ng lahat ng kabahagi mula sa mga arkitekto hanggang sa mga tauhan sa construction. Sa ibang larangan, ang terminong ito ay tumutukoy sa isang detalyadong plano para sa anumang proyekto o isang partikular na strategy sa isang organisasyon. Mga kapatid, mahalaga na meron tayong blueprint. At meron tayo, binigyan tayo ang iglesia ng Panginoon, ang kongregasyon ng Diyos, maging sa lugar na ito ay merong blueprint. Yan ay ang scripture. Yan ay ang banal na kasulatan. Yan ay ang gospel, ang blueprint ng iglesia. At anumang itinakda ng Panginoon sa anyo ng iglesia ay gagawin niya. So anuman yung tinakda ng Panginoon na magiging anyo ng iglesia, it was already finished. The blueprint has been given to us. Binigay na po sa iglesia yung blueprint na yon. At gagawin iyon natin or gagawin iyon ng Diyos at sa ating pagsunod, sa ating pagpapasakop sa Kanyang otoridad, sa Kanyang salita, ay magkakaroon ng kaganapan at magandang kahihinatnan. Yung binasa natin sa Revelation, yung first scripture natin kanina, anong sabi doon? Sa Revelation, sa Apocalypse, na mayroong pagsamba. Tama? Mayroong pagsamba. Sasambahin siya ng lahat ng tao. Yung isa kakanta ng This is the Day, yung isa Silent Night, ganun ba? Hindi, iisa yung tono na eh. Iisa na yung mensahe ng awit. Hindi sabi doon, di ba, Holy, holy, the Lord God Almighty who is worthy, or worthy is the Lamb who was slain. Iisa na lang yung mensahe ng awit natin. Iisa yung tono, iisa yung pinapatungkulan. Yun ang disenyo ng Panginoon sa iglesia. Makarating tayo doon. Pero para mangyari yon, gumawa ang Diyos ng blueprint na siyang susundan nating lahat. Kaya kapag tayo ay medyo nalilihis, balik tayo dun sa blueprint. Yun ang ginagawa ni Pablo at sinasabi niya kay Timoteo, go back to the gospel. Hindi lang sa mga mananampalataya sa Efeso, even sa Corinthians, but in all churches o sa kabuuan ng iglesia ng Panginoon. So gagawin ng Panginoon kung ano yung naitakda sa blueprint, ano po, pagiging ganapin ng Diyos, iingatan ng Diyos. Yan po yung masarap at maganda. Iingatan niya ng Panginoon kahit sabi ko nga, hindi naman tayo perfecto, but God, as we rely and depend on the Holy Spirit and on the gospel,
Yun ang pamamaraan ng Diyos, yun ang means of grace ng Panginoon para ingatan tayo ng Panginoon. Ano po? At ibabalik tayo doon sa disenyo ng Panginoon sa atin. Pagyayabungin niya. Iingatan, pagyayabungin para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Amen? Amen. Ang tema ng sulat ng Ebanghelyo na humahantong sa praktikal ay nakikita at merong epekto. So, ibig sabihin, if we really receive and experience the gospel, hindi pwedeng walang epekto. If we believe in the gospel, merong epekto. Yung pinaniniwalaan natin ay magkakaroon ng epekto sa ating pamumuhay. Hindi pwedeng ihiwalay yung gospel sa kabanalan, sa katuwiran, sa tamang pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. Hindi po. Mako-confuse po ang tao at tayo kapag gospel lang o kaya good works lang. Ano po? So ang foundation at pundasyon ng tamang pamumuhay at kalugod-lugod sa Panginoon ay ang Ebanghelyo. Si Pablo ay nakatuon sa katotohanan ang tunay na Kristyanismo ay nakikita sa mga pamumuhay na hinuhubog ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay nagbubunga ng kabanalan sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng ihiwalay sa pagitan ng Ebanghelyo yung pag-uugali. Yung paniniwala at pag-uugali. The more we dive in, the more we understand the gospel, the more our lives will be changed. Lalong natatransform yung buhay natin. Kaya mahalaga na wag natin itong kalimutan, bagkos lagi nating alalahanin. Tatapos na po ako, ang maraming mananampalataya ngayon ay nagiging bahagi ng iglesia batay lamang dun sa preferences. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa magiging bahagi kayo ng kongregasyon na ito sa biyaya ng Panginoon. Hindi nawa dahil maganda yung church, may ayuda sa church, o anumang mga physical na preferences natin. Most of churches today ay ganyan po. Nakikibahagi at nagiging bahagi ng isang iglesia because of their personal preferences. Kasi andun yung kaibigan ko eh. Kasi masaya doon eh. Kasi maingay doon eh. Kasi may kainan doon eh palagi. Di ba? Yung mga preferences. So maraming mananampalataya o nagiging mananampalataya ngayon because of those preferences. Nakasalig sa physical, anyo ng lugar, anyo ng panambahan, ay doon tayo, laki-laki, ganda-ganda doon, aircon doon. Sa amin din naman aircon eh. Air continuous. Walang dingding yung church sa amin. Air continuous. Emotional, kasi pag andun ako parang naiiyak ako palagi. Naiiyak ka kasi tinatamahan ka palagi. Masaya, palagi may kainian, sabi ko nga. Hindi nakabatay sa katotohanan ng Ebanghelyo. So yun ang preferences na binabanggit. Na ang daluyan ng biyaya ng Diyos. So ang daluyan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon sa iglesia ay ang Ebanghelyo. It was ordained by God that through the gospel, through Christ Jesus, we will be blessed. Amen? Pero wag niyong isiping material at financial lang yung sinasabi kong bless. It's more than what we can think of. The blessing that heaven has for us, that God has prepared for us through Christ Jesus. Amen? Ang hulmahan. O nawa, tayo po'y magiging bahagi ng iglesia, not because of our preferences, dahil gusto lang natin ito, dahil nakikita natin ito panlabas, kundi dahil sa commitment natin. Una sa gospel kay Kristo at sa commitment natin sa salita ng Diyos sa iglesia. Amen? Wag nawa natin kalimutan yan. Ikaw, tatanungin kita, kapatid, kaibigan, ano ang hulmahan mo? Anong humuhubog sa'yo? The way you live, the way you react on issues in life and even inside the church, ano yung humuhubog sa'yo? Makikita yun eh. Hindi natin maitatago yun, hindi natin maitatanggi yun, mga kapatid.
Hindi lang pag nasa loob ka na ng church o ng lugar na to, pagkasama mo yung mga kapatid mo, even when you are outside the church, makikita ng mga tao ano yung humuhulma sa buhay mo, sa spiritualidad mo. Hindi natin yan maitatanggi at hindi natin pwedeng linlangin ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya, sabi ng Galatians. Ninuman, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ano yung pundasyon ng buhay at pananampalataya mo at paglilingkod mo sa Panginoon. Katulad ng church na sinasabi ko kanina, dahil hindi nakapundasyon sa iglesia or rather sa gospel, nung dumating yung pagsubok, dumating yung pagdisiplina sa kanila, umalis sila. Mali yung pundasyon, mali yung humuhubog sa kanila. Dito po ako magtatapos sa mga salitang ito. The fruit that the Lord desired in His church, in this church, was destined to be planted and grow in the soil of the gospel. He was destined for this church to grow, matured, and be fruitful in the soil of the Scripture, in the soil of the gospel. So ang bungang ninanais na itinakda ng Panginoon sa kanyang iglesia ay tinakdang maitanim at lumago sa lupa ng Ebanghelyo. Amen? Anytime na makaranas tayo ng mga problema, individual and as a church, as a congregation, balik lang po tayo sa gospel. And I know and I believe that God will do that. Gagawin yun ng Panginoon. Dadalhin tayo, ibabalik tayo, ipapaalala sa atin yung pundasyon ng ating pananampalataya. At yan ay si Kristo. Yan ay magandang balita. Yan ay ang ginawa ni Kristo. Na kapag nakita mo yon at mas nakakahigit yon sa iyo na pinaniniwalaan mo, yung mga issue na kinakaharap natin, maaayos, mariresolba. Why? Because of the power of the gospel. Because of the power of the Holy Spirit. Through the gospel. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. At naiyahanda tayo sa mas mabungang pagsasama-sama, paglilingkod upang mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ang Panginoon. Nawa po, naisin natin palagi na ang maging hulmahan ng buhay natin at pagkatao natin ay hindi kung sino man, hindi ang anumang bagay, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Let the Word of God be the foundation of our lives. At ito yung humubog at humulma po sa atin to become what God wants us to become, to be conformed the likeness of Christ for the glory of His name. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Kung dumating ng may pagpapaalala sa amin ang salita mo at mensahe mo today, sa iyong habag at biyaya, tulungan kaming makatugon. Kung meron sa puso namin, sa isip namin na pag-aalinlangan pa, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari at nakikita namin sa loob ng iglesia or kongregasyon, tulungan mo kami na ibaling namin at bumalik kami at maalala nawa namin palagi ang pundasyon ng aming buhay, individually and as a church. And that is the gospel of Christ. And by depending and relying on the power of your Holy Spirit, masumpungan namin lalo ang masaganang grasya mo na kami ay hinuhubog, kami ay inaayos, kami hinuhulma mo, upang yung bunga na dapat sa amin ay makita ayon sa iyong itinakda, Panginoon, at mabigyan ka ng kaluwalhatian at mabigyan ka ng karangalan. Ama, ang panalangin ko ay buong pagpapakumbabang idagdag ang unawa at liwanag, iluminasyon sa mga kapatid na to, Panginoon, sa mga salita mo, hindi lang sa salita mo ngayon, kundi yung mga salita at mensahe mo na, Panginoon, na naipangaral sa kalagitnaang ito, kanilang binabasa ang iyong salita, Panginoong Diyos, at lalong-lalo na ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. Panginoon, salamat po. It was ordained by you na kami ay uunlad, kami ay lalago sa pamamagitan ng pagtatanim mo sa amin
sa Ebanghelyo, sa iyong mga salita, sa katotohanan. Palain mo po ang iglesyang ito na hanggang sa iyong muling pagbabalik ay manatiling tapat sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong panuntunan bilang iglesia. At masumpungan palagi na nagbibigay ng kaluwalhatian at ng karangalan sa iyo. Regardless kung anong pagdadaanan at mararanasan nila. Regardless kung anong kahinaan, anong kakulangan. Sapagkat katulad ng sinabi ni Pablo, let us use this by faith, O God, na kung kailan makita namin ang aming kahinaan at kakulangan, doon lalong mahayag ang kapangyarihan mo, doon lalong mahayag ang kasaganaan ng biyaya mo, ng pagmamahal mo, ng pag-ibig mo, kahit sa bagay na personal sa amin, sa aming pakikitungo, sa aming pagtrato, Panginoon, sa aming kapwa, mananampalataya, sa mga lingkod na nangunguna sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin sa pamamagitan ng unang Timoteo chapter 5, verse 1 and 2. Salamat po, Panginoon. At ito'y maging gabay namin at panuntunan namin sa mga araw pa na darating, Panginoon. At anuman po yung ma-experience pa ng iglesyang ito, at maging ng individual, lagi kaming babalik, lagi mo kaming ibabalik, Panginoon, sa ugat at sa pinagsimulan ng lahat ng ito. At ikaw yon, ang magandang balita ni Kristo. Ang kaligtasang tinamho namin, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa iyong habag, sa iyong biyaya. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa inyo at sa iyong gagawin pa at pangunguna pa sa iglesyang ito upang marating ang iyong layunin at magbigay nga po ng kaluguran sa iyo. Salamat po, itong aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Again po, mapagpalang araw po sa bawat isa. Maraming salamat po sa Panginoon, sa pangaral niya ng salita, pamamagitan ni buhay ni Pastor Alden.